Ako nga po pala si Brother Ricky Asierto. Ako naman po si Sister Jubilina Sherto. Go Group Leader po kami at member din po kami ng choir sa Banner of Praise. And meron po kaming 5 anak. Gusto lang po sana namin i-testify sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay po namin. Yung life po namin dati nung wala pa po kami sa Panginoon. Ako po, isa po ang chain smoker po and yun po, alcoholism din po, party goer po. Dati rin po akong maraming bisyo po. Dumanas pa po ako na malulong ko sa drugs. Bilang couple naman po kami, lagi po kaming nag-aaway. Yung mga anak po namin, puro mura po yung naririnig po sa bibig namin po nung wala pa po kami kay Lord. Yung financial naman po namin nun is, hindi ko po makalimutan nun yung anak po namin. Dumede po ng tubig lang po kasi sobrang, yung sabi nga po nila na mas mahirap pa po sa daga. Way back 2020 po, na-required po sa buong barangay na mag-rapid test po. Negative naman po siya, tapos nag-positive po ako. Sobra po ako na-depress kasi nas in sa isang room magsalam po ako. Tapos po nun, nagyaya po si Ate Margie Aberilla po ng Bible study dun po sa abandoned school na yun. So after po nun, nung nakalabas na po ako, si Kuya Mark Cordero po, umakyat po siya sa amin. Ate Juby, pwede ba ako makisignal? Kasi may tatawagan na akong pastor. Tapos biglang sabi ko, sige po Kuya Mark, akala ko po magtuturo ka ng Bible. Sabi ko ganun. Sabi niya, sige, pwede naman po. Doon na po kami nagsimula umaccept kay Lord. Pati po yung asawa ko. May binasa siyang verse na yun nga po na ang kasalanan na po ay ang kabayaran na po ay kamatayan. Biglang sa isip po na marami na kaming mali na nagawa na hindi namin namalayan na nasasaktan na rin po namin pala si Lord sa mga pinagagawa namin. Kaya nung time na yun na na-accept namin si Lord, mayroon pa kaming alak sa bahay na tinapon po namin yun. Tapos agad-agad po yun. Tapos yung mismong araw na rin po yun, talagang tinigil ko po yung paninigarilyo, lahat po. Kasi po yung banding po namin mag-asawa is uminom po ng alak. Ang naging banding na lang po namin, ininom namin kape habang nagbabasa ng Bible. Akala namin pag wala ng alak, boring. Hindi po pala, mas lalo kong masaya. Nawala ka ng bisyo, tapos may Panginoon ka pa sa buhay. Naalala ko lang din po nung pandemic po, wala kami parehas trabaho. Kasi totoo po, isang sardinas na lang po yung natitira namin sa bahay. Galing pa pong ayuda yun. Sabi ko, Lord, isang sardinas na lang uwi nandyan. Paano na kumamaya or bukas? Tapos nabasa ko po sa Philippians 4:6-7 po na sabi po, don't worry about anything, instead pray for everything po. Tapos matutulog siya, ginising ko siya na, yung 13-month mo, diniposit na daw. Grabe yung sardinas na yun, naging triple pa na box ng grocery yung nangyari. After naman po nung naramdaman namin po yung pagpapala po ng Panginoon, lalo po namin pinatibay yung relasyon namin. Nagde-devotion po kami everyday. Tapos yung mga anak po namin natutong magdasal. Shifting na sila kung sino magpipray ngayon bago kumain, sino magpipray ngayon bago matulog. Nagpa-water bath na rin po kami. Kasi nabasa rin po namin sa Bible na repent po and be baptized. Pag ahon po namin talagang, ang sarap sa pakiramdam na sabi ko nga sa misis ko, talagang ito na yun. Ituloy-tuloy na natin kung ano man tong nasimulan po natin. Noong Fortress 91 po, naglalaan na po kami ng araw. Talagang pinapaalam ko po sa trabaho ko na, ma'am, ganitong araw po magdidiop po kasi yun po, pupunta kami sa church. Talagang pinaglaanan po namin ng time. Na-prioritize na po namin si Lord na kasi nabasa rin po namin sa Bible na kailangan po priority natin si Lord. Tsaka as a couple po, nag-decide po kami magpakasal po. Decide na rin po ako mag-levels kasi gusto ko po lumalim yung ko sa Panginoon, yung knowledge ko. Nag-decide po ako maging Go Group Leader. Gusto ko po ma-save yung family ko. Yun po, praise God po, yung mga kapatid ko na dati rin po mga chain smoker, alcoholism din po. Hindi ko po sila inutusan tumigil. Talagang true word of God lang po, talagang nabago rin po sila ng Panginoon. Ngayon po regular na rin po silang nag-church kasi naramdaman din po nila yung pagpapala ng Panginoon. Sa amin pa lang po nakikita na po nila. Yung mga kapitbahay ko din po na ko rin po sila kay Lord. About naman po sa pagiging choir po namin, ang dami naming reason.
Ayaw po namin muna. Tapos nung nag-start na po kami mag-training, sabi po ng ninang una, mag-ready ka na sa pagpapala ng Panginoon. Parang sarap sa pakiramdam na every Saturday, alam mo na kung saan ka pupunta. So, talagang nakaka-excite na minsan maaga pa lang gising na kami para mag-asikaso. Tapos mag-aati ng rehearsal. Napakasarap po sa feeling na Tsaka dati po nung wala po kami sa ministry, pag service time po, naiinip na po kami, minsan di na po namin natatapos. Tapos na hindi po kami maniwala kasi hanggang gabi na yun. Tsaka si Mr. po, ever since hindi ko po siya nakita nag-video, kay kumanta. Pero kay Lord talaga, parang digay todo siya. Sobrang ang laki po ng pinagbago. Hanggang ngayon natutulala po ako. Tapos minsan po naiiyak pa din po ako na hindi po ako makapaniwala. Sabi niya nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know my plans to you, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future po." Praise God po kasi nung tinanggap po namin si Lord sa buhay namin, talagang kahit hindi po hinutos ng pastor, ng leader, ng church na magbago kami, talagang pag si Lord po yung first love mo, talagang babaguhin ka po niya talaga.